Pangmalakasan na water station, matibay na water station, fully automated na water station. Ito ang the best na water station na pwede mong makuha. 12,000 gallons per day na water station. Hi, I'm Richard A. Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise of Plaridel, Bulacan. And today, i-discuss ko sa inyo kung ano yung sinasabi nating water station na dinidesign ko. Okay? So, please watch this, share, and like this video para po mapanood ng iba. Maraming salamat po. Hi! So, eto. Gagawa ko ng water refilling station. So, with my 15 years, more than 15 years sa experience plus yung theory ng mga pinag-aaralan ko. And then, I'm also an electrical engineer. So, medyo meron akong konting technical analysis sa mga bagay-bagay. Calculation is part of my daily life. So, hanggat maaari, kinakalculate ko yung mga bagay-bagay bago ko i-design. Okay, so, ngayon, nakapanood po ako ng videos ng iba nating kapatid sa installation ng water refilling station. And natatawa ko, natutuwa ako, naiinis ako, hindi ko malaman, or baka naiingit din ako. Real talk. Okay? So, marami silang sinasabi na ganito, ganon, sobrang dami, pero pakiramdam ko parang nagkakalokohan ng konti or marketing talk lang yon, hindi pwedeng mangyari yon. And yun, so anyway, yung negosyo nila yon, and let me mind my own business. So ito po, magde-design po tayo ng water refilling station na tingin ko ito yung will be one of the best na pwede nating ilaban sa mga water refilling station sa labas. Okay? So number 1, kung magde-design ako ng water station, ano yung una kong gagawin? Syempre, tayo po yung nagpauso ng triple membrane. So, una, puro dual. So, pinush ko yung triple membrane. Maraming nagagalit. Pero ngayon, marami na po nag-offer ng triple membrane. Wala na po yatang kumukuha ng single membrane. It's either dual membrane or triple membrane. So, i-upgrade po natin. Gagawin po nating 4 na membrane. So, 3,000 times 4. So, sabi nila 12 gallons per day. So, syempre, hindi po eksaktong 12 gallons yun. Maaring mas mataas, maaring mas mababa. Depende po yun sa TDS or quality ng raw water ninyo. Number 1, 4 na membrane po ito. Number 2, gayahin natin, dalawang 1,000 na containers ang nasa Pro and product. So, dalawang 1,000 container. Number 3, so gagamit po ako rito ng 1.5 horsepower na booster pump para malakas po yung tapon niya papunta ng RO. Number 4, for this design, hindi po ako gagamit ng 10 by 54. Gagamit po tayo ng 13 by 54. So, yung kanila, 10 by 54. So, ito, 13. So, anong advantage? Siyempre, ang advantage lang ng ano na to is mas maraming carbon to. So, mas maraming carbon. Ibig sabihin, mas pwede mo ma-improve yung taste, yung color, tsaka yung odor kasi mas maraming carbon mo. Plus, kung malakas ka, kung nakaka 300 o 400 ka, hindi ka agad in a 1 year, 2 years, maaring kailangan mo na mag-recharge dahil marami yung carbon na nakalagay. Number 2, sa resin naman, mas maraming resin to. So, maaring hindi ka araw-araw mag-regenerate, baka every other day ka magre-regenerate. Pero, kung sila araw-araw, ikaw araw-araw, syempre mas lamang ka dahil maraming resin yung yung nasa 13 by 54. Okay? So, yun po, tingin ko kung mag-aapat tayo na membrane, I will not use 10 by 54, pero gagamit ako ng 13 by 54. Okay? Next, after po ng FRP, susunod dyan yung dalawang cartridge para protection sa membrane, so sediment filter. So pag gumamit ka po ng 20 SL, ang kaya nun is 10 GPM.
10 GPM. Eh, ang 12,000 gallons per day, so approximately 1.53. So 6 GPM lang yun actually. 6 GPM lang ang ano. Pero ang inaano po natin is 6 plus yung 6 plus yung tawag doon, yung reject niya na another 6. Palagay natin 50-50 yung lalabas. So maring 12 GPM yung kailangan mo na flow rate doon. So in this case, pwede tayo gumamit ng Big Blue dahil yung Big Blue ay 420 GPM yan. So, saan ko kinuha yan? Hindi po tayo pwede mag-invento, hindi tayo basta-basta magsasalita ng mga bagay-bagay na wala tayong pinagbasihan. So, i-google nyo, maghanap-hanap kayo ng mga ganong size, makita nyo, ang 20SL is 10 GPM, ang 20 BB ay 20 GPM. Yun po. So, let's go with 20 BB. So, medyo malaki po yung filter na nalagay natin. So, dalawa yan, 5 and 1. Plus, another additional po sa atin, maglalagay po ako ng membrane protection filter. So, kinakagalian ko na po yun para hindi bugbog yung membrane natin. Naglalagay po ako nun. Wala po sila nun. Wala pong masyadong nag-promote nun. So, umpisahan natin. Meron po tayong membrane protection system bago mag-membrane. Okay? So, tatrap niya muna yung mga dumi-dumi bago pumasok sa membrane. So, iwas baray membrane natin, iwas butas yung membrane natin. Okay. Tapos, ang gagamitin ko pong motor dito is only 1.5 horsepower vertical. Kasi po, pag gumamit ako ng triple membrane, sobra-sobra yung tubig. Parang kaya niya pa yung magdagdag ng isa. So, tipid tayo sa kuryente dahil sila 2 HP yung kanila, sa atin 1.5. So, tipid tayo ng 0.5 GPM sa kuryente. So, what's next? Yung connection po ng membrane, napaka-importante po niyan. Kung paano nila i-connect yung membrane nila, dapat tama. So ako meron akong calculation paano i-connect yung membrane na yon. So that will be my technical advantage over yung mga nagde-design na basta kinabit lang. Baka parallel nila kinabit yon kung paano man. Pero tayo, i-calculate ko yon and then gagawin ko kung ano pong design. Okay? And then, so next, after that, so pupunta na po sa product tank natin and then kagaya ng meron tayong 5 micron polishing filter and then 1 micron and then ultraviolet. Standard naman po yon sa pagpatay ng membrane. Ang gagamitin ko pong pipe dito ay gray pipe. Wala po tayong problema kahit 150, 170 GPM. Tapos ang kakapal po ng unyong patente nito. So hindi po ito yung bumibigay na low-loss thread. Okay? So ito pong unit na to, gagamit siya ng A+ control panel. A+ control panel, ito po yung mga may contactor. Pag namatay yung panel mo, hindi manguhula. Ba't namatay? Puno ba? Wala bang tangke? Nag-overload ba? Ano ba? Bakit namatay? Wala po. Meron po itong mga ilaw. Product tank full, product tank empty, row tank empty, nakailaw. Overload relay, low pressure, nakailaw po yun. So, hindi po kayo magchatsamba. And then, meron po itong contactor and overload. Tanungin niyo po yung mga engineer kung kailangan niya. Sinasabi nila, hindi kailangan yan. Pang malalaking motor lang yan. 1 HP lang gamit natin. Mali po yun. Sorry po to say. Sorry po, pero mali po yan. Meron nga pong 0.5 HP na magnetic starter, merong 1 HP. So, kung technical ka, dapat alam mo yung part na yon na yung nakakatulong yung overload relay and contactor sa control nung makina mo. Plus, yung mga wire mo, hindi masyadong magdadala ng mataas na ampere. So, iwas sunog, iwas init. Kailangan meron kang control panel. Pag meron kang control panel, pasado ka. Pag wala kang control panel, sorry na lang. Kahit anong ganda niyan, hindi ako kukuha dyan or hindi ako magtitiwala dahil breaker lang yung water station mo. Okay? So lamang tayo. Pag nakita nyo po yung panel natin, A+ control panel, ako po yung nag-design noon. Meron po itong anti-rattling. Yung contactor mo, tatatatatak, hindi yung gaganon. Meron po tayong timer doon. Hindi siya nagra-rattle. Tapos, meron tayong flashing na automatic flashing. Meron ba silang automatic flashing? Napakahalaga ng automatic flashing dahil ito yung naglilinis sa membrane ninyo. Okay? Plus, lalagyan natin to ng port para pag maglilinis ka ng membrane, babanlawan mo kung ano man, kakabit mo na lang, wala ka nang tatanggalin, wala ka nang puputulin. Okay? So, ito yung water station na ino-offer ko sa inyo. Ang presyo na to, hindi 400,000, hindi 395,000. Ang presyo nito is only 350,000 sa ngayon. Okay?
So, pwede nyo pong orderin sa akin yon, i-design ko, gagawa natin, and then, ikakabit natin dun sa lugar ninyo. So, so sabihin ko, E10 na rin to. Ito na yung bago kong E10. E10 version 2024. So, pangalanan po natin, this is my package E10 version 2024. So, for the year 2024, ito po yung upgraded natin na package E10. 350,000. So much more na pwedeng i-offer nito. So, hindi ako naniniwala na kaya nila yung system na to dahil everything is designed and calculated sa mga size din ng pipe and PPR over gray pipe. Gray pipe pa rin ako dahil reasonable yung gamit natin. Hindi natin kailangan ng over design, hindi naman ako gagamit ng mainit na tubig or whatever. So, yun po. Okay? So, next time siguro magkakaroon ako ng design, papakita ko sa inyo. And then kung ice plant kayo or malalaki kayong factory or dialysis kayo, pwede ko po kayong i-design ng system na tama dun sa kailangan ninyo. Sa dialysis talaga kailangan ng yung baka 6 lang kailangan na TDS, pag 7, 8, 9 medyo So dapat purified talaga. So kaya ko pong gumawa ng 2-pass na tinatawag nilang system para po siguradong maganda yung TDS ng dialysis nyo. Okay? So, ngayon po, sa next video ko, magbibigay tayo ng konting illustration para po malaman nyo. And if you're interested with this E10 2024, kontakin nyo po ako and I can design and I can assemble po yung water station na yon. And gaya na sinasabi ko, I'm proud to say na this is really more than dun sa ino-offer ng iba and maganda po yung system na to. Okay? So again, maraming salamat po. I'm Richard Enriquez from Enriquez Water Equipment Enterprise of Plaridel, Bulacan. Meron po kaming branch sa Fairview. Pwede po kayong pumunta ron kompleto sa seal, sa bote, sa mga parts. Meron po ding mga maintenance, merong check-up. Okay? Yung wife po nag-handle nun, si Reggie. And then, yun lang po muna. At gaya po ng sinasabi ko, think to improve yourself. Think to improve your life. God bless.